pabata, mga pabatanda, puro kayo mga salap! Mayaman nga kayo! Ang sasama naman ang ugali niyo! Wala akong panahon sa inyo. Lumayas kayo dito sa tindahan ko. Ano na ko? Ano nangyari? Ano nangyari dyan? Tinawal po kasi kami ng nanay ni Mang Victor eh. Sinong Victor? Victor Guizon po, yung may-ari po ng wallet na si Nodino. Minsan ka nang naloko ng isang mahirap. Ayoko nang maulit sa'yo yon. And you better listen to me, Victor. It's for your own good. Dolores, sandali, saan ka pa pupunta? Sumusobra na kasi yung matandang yan eh. Pumayag na nga ako dati, api-apihin ako. Ngayon naman yung anak ko. Susugurin mo si Doña Claudia? Oo! Ipapakita ko sa'yo kung ano nararapat sa katulad niya walang puso. Sandali nga, huminahon ka muna. Bitawan, puntahan ko si Doña. Sandali lang! Makinig ka muna sa akin. Huwag kang maging emosyonal. Kuya, paano ako hindi magiging emosyonal? Sinaktan niyo yung anak ko, yung mga anak mo! Oo, nandun na nga ako. Ano mangyayari pag sinugod mo yung matanda? Sasabugan lahat eh. Di ba yun yung kinatatakot mo? Pag sinugod mo si Doña Claudia, makakarating kay JR. Tapos hindi magtatagal, uungkatin nila kung ano yung pagkatao ni Elisa. Na mag-ama sila ni JR. Dahil sa init ng ulo mo, yung sekreto mo tinatago mo na matagal, pasasabugin mo. Pero hindi ko naman pwedeng hayaan yung ginawa nila kay Elisa ng ganun lang. Hindi mo hayaan, sige sumugod ka! Pero siguraduhin mo lang, ihanda mo ang sarili mo sa mga posibleng mangyayari. Sisiguraduhin mong kakayanin mo pag nalaman ni JR na mag-ama sila ni Elisa. Baka nakakalimutan mo, nag-usap kami ni JR at interesado siyang malaman kung sino ang ama ni Elisa. Init lang ng ulo yan eh. Halika na. Palamig ka doon sa bahay. Halika na. Halika na. Yun nga. Masakit ba? Hindi po, Nay. Nay, ano po yung opportunista? Ha? Ang lalim naman yung salitang yan. Kaya natin Yun po kasi yung sabi ng nanay ni Mang Victor eh. Totoo po bang na mga opportunista po tayo mahihirap? Anak, alam mo, wala sa estado ng tao ang pagkatao niya. Tayong pamilya, kahit mahihirap tayo, marangal naman tayo. Pinaghihirapan natin yung bawat bariyang kinikita natin at kahit kailan hindi tayo humihingi sa ibang tao. Kaya huwag kang makikinig dyan sa nanay ni Victor. Masama lang talaga yung ugali ng Donya yun. Anak, sorry ha. Wala ka lagi dito sa tabi mo. Hindi ka dapat inaapi ng kung sino-sino kung nandito lang talaga ako. Sorry din po, Nay. Kasi po, bilang niyo po sa akin, huwag na po ako makapagkita kay Mang Victor. Gusto na naman po salamat eh. Kasi po, tunulang niya po kami na aningitin. Anak, di ba sinabi ko sa'yo na huwag ka na maglalapit sa mga yun? Matapobre yung mayayaman na yun. Ang tingin nila sa atin basura. Pero hindi po kayo si Mang Victor. Mabait po siya sabi ni Ate Josie. Anak, nasasabi mo lang yan dahil hindi mo siya lubos nakakilala pa. Pero hindi magtatagal, lalabas din yung totoong ugali nun. Ang katulad sa nanay niya. Wala silang puso. Ipaparamdam nila sa'yo na wala kang halaga dahil mahirap ka lang. Ayokong maranasan mo yun, Elisa. Kaya mangako ka sa akin na hindi mo nalalabagin uli yung utos ko. At huli na talaga yung pagkikita niyo ni Victor na yun. Opo, Nay.
Nasaan ba tatay mo? Iniwan niya po kami. Nung nasa tiyan pa po ako ng nanay ko. Kung anak mo nga si Lisa, karapatan ka malaman. Bakit hindi mo tanongin yung sarili mo? Baka sakaling ikaw pa makasagot niya. Yes, Sir Victor. Hello, Desmond. May papaimbestigahan ako sa'yo. Kailangan ko ng sagot sa lalong madaling panahon. Naku sir, pasensya ka na pero may tinanggap kasi akong trabaho sa probinsya eh. Baka hindi kita maasikaso. Dodoblehin ko bayad ko sa'yo. Sa puntong ito, sana pagbibigyan mo ko, ikaw lang makakatulong sa akin. Sige sir. Gagawin ko makakayanan ko para matulungan ka. Ano ba yung gusto mong paimbestigahan sa akin, sir? Gusto ko lang alamin kung sino ang ama ng anak ni Dolores. Dolores, pasensya ka na. Pabayaan ko yung mga bata kahapon sa shop ni Victor. Kung alam ko lang na ganun yung mangyayari, hindi ko na sana sila dinala dun. Naiintindihan ko naman na ayaw mo naman talaga mangyari yun sa kanila. Pero sa susunod, kapag kunyari niyaya ka nila uli at nangulit sila sa'yo, nasamahan sila kay Victor, sana tumanggi ka na lang sa susunod. Kasi ayaw ko talagang lumapit sila sa lalaking yun, lalong-lalo na si Elisa. Walang problema. Ako na mismo magbabawal sa kanilang puntahan si Victor. Kasama mo yan, Dolores. Sige, mauna na ako Sige, salamat. Pare, ano? Saan mo nahanap? Ganun ba? Sige, sige. Salamat. Hoy, buti pala nakapagpigil ka kagabi. Siguro kung hindi, ngayon pinag-uusapan niyo na ni Victor kung paano hatian ninyo ni Elisa. Naku, Melda, hindi ko napapaabutin pa sa ganun pang pagkakataon. Mas mabuti na sigurong ganito, na lumaki si Elisa, na alam niya na iniwan siya ng tatay niya. Kaysa naman nandiyan nga yung tatay niya, pero mararanasan niya naman yung pang-aapi. Grabe talaga yung si Doña Claudia, no? Wala talaga siya pinapalagpas, pati yung mga bata pinatulan. Naku, hindi na talaga magbabago yung ugali ng matandang yun. Yung kasamaan, nandun na talaga yun sa dugo niya. Mana sa kanya yung anak niya. Kaya mas mabuti talaga, linayo ko si Elisa dun sa ama niya. Kesa naman madurog pa yung pagkatao niya. Hindi ko talaga naisip na ganun yung nanay ni Ma'am Victor. Magkaiba sila. Magkaiba sila. Kasalanan niyo din naman dalawa kung bakit sa atin nagalit si Mrs. Bison eh. Bakit ako susisihin mo? Si Tom Tukato nakatabig ng vase. Hoy, kung di mo ako inasar, di kita habulin, di walang nabasag na vase. Ang sabihin mo, malaki lang talaga yung tiyan mo kaya nabasag mo yung vase. Tama nga, huwag kayo magtalo, tapos na yun. Ito kasi. Oo nga, huwag na kayo magtalo. Magandang araw po, Mang Roman. Araw naman. Butin lang nakita ko kayo. Dahil may maganda akong balita sa inyo. Ano pong balita yan, Mang Roman? Ding, alam ko na kung nasan yung tatay mo. Nahanap siya nung kaibigan kong pulis. Mahanap na natin siya. Salamat po, Mang Roman. Nagpresenta pa po si Mang Roman na samahan si Ding kay Mang Oscar. Talaga? Naku, kailangan ko na makalabas dito sa ospital. Sasama ako sa inyo, ha? Nang, huwag na nang. Dito na lang po muna kayo sa ospital. Magpalakas po muna kayo para makapasyal po agad tayo ni Itang. Oo nga naman po, Aling Ethel. Magpagaling po kayo ng gusto para pag nakita niyo po si Mang Oscar, yakapin niyo po ng mahigpit na mahigpit. Tapos, pagpugin niyo po ng halik. Sabi ko sa inyo eh, makikita din natin si Itang. Ikaw lang tong ayaw maniwala eh. Nang, mabubuo na po yung pamilya natin. Sira na to. Oo nga, tay. Siya siguro na mag-ina, ano?
Sinabi niyo pa, Tay. Walang pakialam. Ngayon ko nga lang po nakitang naging masaya si Aling Ethel. Lagi po kasing galit yun. Parang si Chang Flora. Oy, ano sabi mo na naman? Wala po. Sabi ko po, parang kontrabida po si Aling Ethel. Siya. Si Lisa na lang walang tatay. Kalalaki mong tao ang taklesa mo. Lisa, okay ka lang? Nakakangit po kasi sa Lynn. Siya po kasi makikita na po yung tatay niya. Opo kaya, kailan ko po kayo makikita yung tatay ko? Wala. Manda ka dito. Lisa, may dahilan ng bawat bagay dito sa mundo. Malay mo, hindi kayo pinakita ng tatay mo kasi hindi pa yun makakabuti para sa'yo. Pero huwag kang mag-alala. Dito naman kami ni Tomtom, ni Ate Josie, Tang Flora, nanay mo. Isipin mo na lang na isa naman yung nawala sa buhay mo. 5 kami pumalit. Maraming nagmamahal sa'yo, Lisa. Kaya huwag ka nang malungkot, ha? Oo nga. Ako pa lang 3 tao nakatumbas ko eh. Oh, narinig mo yun? Ha? So, ibig sabihin nun, mahal na mahal ka namin. Kaya dapat tumawa ka na at ngiti mo na, ilabas mo na yung ngipin mo kasi hindi pwedeng malungkot sa bahay na to. Ha? Aray ko. Huwag ako. Si Elisa, nakikiliti mo rin ko sa'yo. Napag-alaman ko, sir, na Makabuhay ang ginagamit na apelyido ni Elisa. At wala din dyan sa birth certificate niya kung sino ang tatay niya. Desmond, wala na ba tayong ibang paraan para malaman natin kung sino totoong tatay ni Elisa? Sir, sabi sa akin ng kontak ko na taga dun sa Barangay San Francisco. Dati raw GRO itong si Matagal Dolores. ko nang alam yun. Sir, mahihirapan tayo kung iisa-isahin pa natin yung mga lalaki na kasama ni Dolores. Sige. Maraming salamat, Desmond. Salamat din, sir. Sige, sir. May I join you? Sure. Parang seryoso yung pinag-uusapan niyo Business related? Hindi. Oh, so it's personal then? Private investigator ko si Desmond. Pinapaimbestigahan ko yung sinabi ko sa yung kinakatuwang kong bata na si Elisa. Nakakatawa ka naman. I mean, para tulungan mo isang batang hindi mo kaano-ano para mahanap ang tunay niyang ama. Actually, hindi naman siya kung sino-sinong bata lang si Elisa. Anak siya ng ex ko. Oh, okay. I don't know if I'm supposed to ask you this or if it's even okay to ask. Pero is there a possibility na ikaw ang tatay ng bata? Hindi naman ako pupusigyan ng ganito kung hindi ako kinukutuban. Bago kasi ako umalis, pinipipilitan sa akin ni Dolores na anak ko yung bata na dinadala niya. Paano kung totoo yun? So, what's your plan? Kung di magawa ni Desmond yung pinapatrabaho ko sa kanya, ako mismo hahanap ng solusyon. Naawa ko kay Elisa. Oh, Kahit anong pilit yung sabihin ko sa kanya, nakungulila pa rin siya sa tatay niya. Pero wala akong magawa. Gano'n naman.
Pwede niyo naman talagang sabihin eh. Kayo lang naman may problema ni Dolores. Masyado kayong pinapangunahan ng takot. Kesyo, baka apihin si Elisa. O kaya naman, baka ipagtabuyan siya ni Victor. O, Hindi mo kasi masisisi si Dolores. Grabe kasi yung panlalait na inabot niya sa mga giso. Kahit man ikaw yung nasa katayuan niya, di mo rin sasabihin kay Elisa yung totoo. ay nako, kung ako sasabihin ko yung totoo, sasabihin ko na mag-ama si Victor at Elisa. Ay, naku, huwag mo natin pag-usapan yan. Halika, matulog tayo. Ay. Elisa? Elisa, kanina ka pa ba dyan? May narinig ka bang pinag-usapan namin? Wala po. Halika nga dito. Ano bang problema mo? Ha? Gabing-gabi na. At gising ka pa. Hindi po ako makatulog eh. Namiss ko po kasi si Inay. Pwede po ba tawagan niyo po siya? Sige, sandali lang. O, sandali lang, ha? Mars, si Elisa. Hello, anak. Elisa, bakit ka napatawag? Nay, namimiss ko po kasi kayo eh. Namimiss ko po yung boses niyo. Ako din, anak. Araw-araw, miss kita. Namimiss ko na yung yakap mo. Namimiss ko na yung halik mo. Naku, kung pwede lang talaga pumunta ako dyan ngayon, makasama kita gagawin ko. Nay, sana po pala hindi na po kayo nagtatrabaho. Kaya po lagi po tayong magkasama. Hayaan mo, nak. Tiis lang muna tayo. Ginagawa ko rin naman to para sa atin eh. Hayaan mo, ilang araw na lang, linggo na uli. Magkakasama na tayo uli. Talaga po, Nay? Hintayin ko po kayo. I love you po, Nay. Love you too, nak. May darating na mga karpintero dito mamaya, ha? Susukatin nila yung garden. Please make sure na dito nila i-build yung maliit na stage, ha? Para sa 40th wedding anniversary celebration namin ng mag-asawa, ha? Tapos pagkatapos noon, pwede na kayo pumunta ng grocery. Sige po, Okay? ma'am. Kami na po bahala ni Dolores doon. Sige. Thank you. Ingat po. See you. Kakakilig si Madam. Pero yun mo, 40 years na sila ng asawa niya. O ano? Hoy, ano iniisip mo? Ba't parang ang lalim na naman? Di ko maarok. Si Elisa kasi, iniisip ko, parang ang lungkot-lungkot ng boses niya. Naku baka dahil pa rin yan doon sa enkwentro nila ni Doña Claudia. Yun nga ang iniisip ko. Pero nalulungkot talaga ako na nawala ako sa tabi ni Elisa kapag ganito yung mga nangyayari. Ba't hindi ka kaya sumaglit mamaya? Di ba pinapadaan naman tayo ni Madam sa grocery? Mabuti pa nga. Oo. Hay nako, umalis lang si ma'am. Nagchichismisa na naman kayo. Bakit kaya hindi kayo pumasok sa loob? Ang dami pang gagawin, no? Yes, Madam. Nandyan na po kami. Halika na nga. Parang medyo mainit yung ulo ng isang tao dito eh. Oh?
Bruce, Pare, sigurado ka na ba talaga dyan sa gagawin mo? Wala na ba talagang atrasan yan? wala na pare. Ito lang tanging paraan para matahimik na ako. Sige, pare. Good luck to you. Salamat. Tao po. Tao po. Tao po. Uy, Dolores, baka naman may gusto kang order eh. Tao po. Wala pong tao dyan. Kanina pa po walang tao dyan. Bumalik na lang po kayo mamaya. Ah, ganun ho ba? Oho. Maraming salamat ho. Sige po. Ito na lang para kay Elisa. Okay, salamat. Uy, Dolores! May nagpunta dyan sa inyo. Ngayon lang. Hinahanap ka. Sino daw po? Hindi ko na itanong eh. Kaalis lang. Sandali ah. Sir, di ba kayong tumulong kilaling Ethel? Sir Victor. Ako nga. Sir, alam nyo, malaking tulong talaga yung ginawa nyo. Kung hindi dahil sa inyo, mahirapan kami. Wala yan. Ba't napadano kayo rito? Ah, may pinuntahan lang ako dito. Sige, wala na ako. Sir, salamat po ulit ah. Dolores! Dolores! Sandali lang. Dolores, babayad sana ang utang sa'yo eh. Nga lang, sa susunod na linggo pa yung sweldo. Ha? Uy! Basta susunod na linggo, ha? Dolores? Dolores, alam ko ikaw yan. Ngunit kailan may di mahahanap sa buhay kong punit-punit na pahina. Pag nakita ko si Ethan, dito ko siya unang-unang dadalhin para magkita po kayo. Hulog ka ng langit sa akin. Sa hirap ng buhay ngayon, lahat ng pwedeng pagkakitaan, sunggaban mo. Pengot lang talaga siya. May pagkakataon na siya sabihin kay Jerang lahat. Talagang pinalagpas pa niya. Pag sinuswerte ka nga naman talaga, bigla na lang bumabagsak sa harap ng mga bagay-bagay na wala kang ginagawa. Para namang masisindak mo si Doña Claudia dyan sa narinig mo. Kilala ko matandang yun. Takot na takot yun na magkita ulit si JR tsaka si Dolores. Sir, magandang hapon po. Etang! Happy anniversary. Here's a little something for the two. Naman, ba't ka pa nag-abala? But thank you. Congratulations. Dolor! Ma'am? Ay, kuha mo na muna ito, please, ha?